Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Attorney Wilfredo Garrido. Title, Who can overtake Governor Dan Fernandez? Ay nako, tungkol ito sa nangyari sa NLEX itong weekend ba? Na napabalita presidential son, anak ng Pangulo, na involved sa isang traffic, hindi naman nagkagit-gitan, nag-overtake at kawawa ang presidential son. Kaya dito lumalabas na ang governor parang mas astig pa kaysa presidente. So ito, the NLEX has an overtaking lane, but beware of overtaking someone when you're unlucky enough to share the roadway with him. Something happened during the weekend along NLEX, but unlike other road rage incident which sees the public in paroxysms of outrage, the incident drew rather mild reaction from the public. Even the palace throwed gingerly around it, denying that the victim was the son of the president. Ay nako, hindi nyo na maloko ang taong bayan. Then the truth trickled out slowly. Lumabas ng katotohanan. Per Land Transportation Office show cause order, a 4-vehicle convoy, a Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, and 2 Toyota Hiace vans, all registered to the province of Bulacan, hugged all 4 lanes of the NLEX on Saturday, prompting another Land Cruiser to slip through it from behind, which made the convoy see red and gave chase. Inovertaken 4 na sakyanan. Puros kay Governor Dan Fernando ng Fernandez o Fernando? I think Fernando. Dan Fernando. Hindi Fernandez. Nagkamali siya, no? Yan, Daniel R. Fernando. Correction, hindi Fernandez, ha? Okay, so, ayun. 4 na sakyanan ng Bulacan Governor, 4 lanes sa NLEX. Kanila lahat. Mayroong isang sakyanan na parang mas astig. Inovertaken niya. Nagalit itong 4 na kumboy. Hinabol nila yung nag-overtake. Yung pala, yung balita, anak ng presidente. Kailang dinidinay nila. Grabe, no? Parang siyang may-ari ng NLEX. Yan, hinabol. Tapos, nung nahabol, pinahinto. Ito, as the week unfolded, the identity of the convoy definitely came to light. It belonged to the governor of Bulacan, Dan Fernando, according to DILG Secretary Jinboy Crumilla. He said he called Fernando for about 10 minutes on Sunday morning to confront him about the report. Ito yung salita ni John B. Cremulya. I told him that I received complaints about his behavior when traveling along the NLEX. I told him that this has to stop. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nagbiyahe siya sa NLEX ay 4 na lane ang occupied niya, na walang pwedeng mag-overtake. Grabe. So, madami na kaming nakuhang complaint ng ganun. Masyado siyang makahari sa lugar. Daig pa niya ang presidente. Yes, daig pa sa presidente. Ano ba? Klaseng opisyal. Kaya hindi tayo umaasinso dahil sa mga opisyal na ganito. Sino ba itong Dan Fernando na ito? Ano ba ang kanyang background bago pumasok sa politika? Dito, sagot. I know next to nothing about this Dan Fernando except he once starred in an erotic film, Scorpio Nights, in the 80s, banned in many venues, which was responsible for bringing the youth lucky enough to see it out of their innocence and grow several inches taller than their parents. Banking on his popularity, yan, ating artista, sex
Dan Fernando threw his hat or rather pants into the ring and rose from being a Kabataan Barangay Chairman, then Provincial Board, then Vice Governor, and finally becoming a Governor. Yun lang. Parang Dan Fernandez. Ay, Dan Fernandez. So, Dan Fernandez, di ba, sa Laguna. Ito naman, Dan Fernando sa Bulacan. Grabe. He is so powerful, even Malacanang is wary of him. He's spiriting out the presidential son to safety without unleashing the presidential security group and leaving it to the LTO and DILG to take care of the matter. Except for the dressing down that John Vic gave the governor, nothing has happened. Oh. So, grabe ano? Paano kung tayo or presidential son yun kung tayo, nagkataon na nag-aapura ka, may emergency, may 4 na vehicle, inovertaken mo. Governor Dan Fernando pala, baka bugbog ang aabutin natin. Di ba? So, ano bang nangyayari sa ating bansa, itong ating mga politiko? Kaya, kung minsan, yung nagsasabi na, may mga nagsasabi, ang nagpapahirap sa ating bansa ay mga politiko, I agree. But fuera de los penos, may mga politiko rin matitino. Kailang, with the likes of this, Governor Dan Fernando, parang hari, daig pa niya ang presidente. Ay, nako, anong parusa? Wala. Hanggang tawag lang ni John Vic. Bakit? Porque ba gobernador at may maibibigay na boto pagdating ng eleksyon? So, nasaan ang hustisya? Paano kung ordinaryong tao lang yung negosyante na nag-aapor, inovertake ka? Mauulit ka pa kaya ito? Sana naman. At salamat na lang at may presidential son na na-involve para matauhan ang astang hari, astang presidente na gobernador. Sana wag nang maulit dahil nakakainis, I don't know how will I describe it. Basa tayo sa mga comments. Ang mga nag-react, 687 nag-react, 325 nag-like, 233 ang galit, 83 ang tumatawa. And then, ang mga comments. So, he's now the NLEX king. Tama. Talaga lang ha, I may have memory lapses, pero tanda ko pa nung Bold Star pa noon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is ang tulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon, ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapal lang ang atop o ang iyang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa ay tag-iya dito sa sulod. So atong sudlon para na atong makita. So atong tan-awon si Ante. Ayo. Oy. Mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila Ante diri sa sulod. So trapal lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapal lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So mao pod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay Ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay?
Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni ante. So trapa lang yod ang ilang dingding og ang ilang atop. So nakay anak te. Na 5 So 5. estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si ante. So asay mong bana day ante? Lakaw Naglakaw. Wala. Nangita siya og panginabuhian. So si ante 5 kabuki ang anak og mo nilang ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers og salamat. Mat kay sa Ginoo na naaragay nakadumdum sa among balay na Oo nga matabangan mo. kuan. Sige ante. Kung saan mo paningkamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gid among payag balay. Sige ante, salamat.